Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Okay, Nympha. Sir, hindi kayo, walang naging chairman, di ba? Hindi mo nagkaroon ng chairman, ang Subcommittee on Constitutional Amendments. Nag-resign si Senator Angara Yes, at saka subcommittee. Hindi pinagpapasahan kasi sa floor ang subcommittee. Diba, ina-assign lang yan usually. Ng chairman sa pamamagitan ng sulat. Kagabi lang, dahil nagkaroon ng konting problema sa referral, kaya sa floor binanggit yung pagiging subcommittee ni Senator Padilla sa mga bill na final niya na gusto niyang i-hearing kasi ngayong recess. Pero usually hindi naman inaano sa floor, pinagpapasahan sa floor yung subcommittee. So hindi deliberate na walang chairman because you're against At hindi ko rin kasalanang nagbitiw sila. And then may binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy nyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin. Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no if you really can't. So yung proposed amendment sa rice tarification, isa rin sa gusto ng House na sana i-consider ng Senate. Gaya ng binanggit ko, naging transparent ako sa inyo. Isa sa mga narinig kong pinag-usapan niya ni Pangulong Marcos at ni Senator Villar. Okay. At ang nag-bring up ay si Senator Villar. At mukhang nagkasundo sila. Ayon na mismo kay Senator Villar dahil hindi naman ako talaga bahagi. Nakichismis lang ako dun sa usapan nila sandali tapos iniwan ko na silang mag-usap. So, pero pagkatapos nun, tinanong ko si Senator Villar, sabi niya, naintindihan naman daw ni President Marcos yung kanyang mga pagbabago at suhestyon at sabi niya yung nagkasundo sila. Okay. Ayon kay Senator Villar. Okay. From Business World. Good morning, sir. John from Business World. What measures do you plan to push for as Senate President to boost revenues and to diversify the country's energy mix amid depleting Malampaya reserves? I will be speaking with Secretary Recto hopefully next week. But I believe Secretary Recto and I are on the same page. Namely, number one, improve collection first before imposing new taxes, and he has said that. Number two, prevent and plug leakages in government and make sure every peso is spent wisely. That's why I questioned the MUP on the floor, if you remember, last week, because it will be a huge leakage if you approve it in its current shape, size, and form. And number three, on the energy mix, kaya nga inaway ko rin ng DOE at saka ERC sa hearing ni Senator Tulfo last week dahil maliwanag na hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho kaugnay sa hindi sa energy mix, energy supply. I'll give you some examples. One, wala sa energy plan ng administrasyon ito, maski sinong administrasyon, na pababain ng presyo ng kuryente. Hindi ko nakita yun sa librong ginawa nila. Nakalagay doon, supply will be stable, supply will be enough. Pero wala akong nakitang papababain, ha? Sabi nila magiging clean. Wala akong nakitang papababain din. Bakit? Mahal ang clean. To cite you an example, wind and solar would cost about 8 to 12 pesos per kilowatt hour. Hydro and coal would cost about 2 to 4 pesos per kilowatt hour. Tapos tutulak mo energy mix, napapataasin mo ang renewable. What do they call renewable? Renewable energy is called VRE, variable renewable energy. By its very description, variable, it means it's not reliable. Hindi siya pwede maging base load. In fact, technology-wise, kailangan mo ng roughly
20% of base load to be able to, para minamagnet yung energy, sinasak eh. To be able to suck renewable into the grid. So for every 100 megawatts, you need an additional 20 megawatts plus or minus of base load. Ano lang ba ang base load mo? Ang base load mo lang would be coal, hydro, geothermal, LNG. Nuclear. Kung papayagan na. 5 ang base load mo. So kung increase tayo ng VRE, renewable, hindi tayo nag-i-increase ng base load, hindi natin magagamit lahat ng ginagawa natin, ha? And you have to remember, wind and solar are good for only 4 to 6 hours a day. Unless i-battery mo. Pag nag-battery ka naman, mas magastos pa. Tanungin na natin yung mga Pilipino, ano ba gusto nyo? Renewable tayo na maraming wind, pwede natin pagsigawan, 60% tayo. O mura yung kuryente? Pero at least... The carbon footprint of the Philippines is approximately 0.03%. Between the US and China, 50% sila. Tapos yung maliliit at mahirap na bansa, gusto nilang magbawas. Magbawas kaya sila, mas malaking epekto yun sa mundo. These are some considerations. Now, the DOE has a policy. We will maintain, and the ERC, kaya pinipigil nila yung pag-approve ng mga application eh. Ang target nila is 25% reserve. Saan ang galing yun? Who cares if our reserve is 100% or 200%? Di ba law of supply and demand yan? More supply, lower the cost. Less supply, higher the cost. So why don't we encourage everyone to build power plants and make it 100% reserve, 200% reserve? I don't understand that point of view and that policy. Sorry for the lengthy answer. Sir, supportive Wala na ka tuloy yung tinanong na sunod. May follow-up ka? Wala na nga. Okay. Nahabaan yung sagot eh. So you're against renewable energy dahil mahal? I'm not. It is- I'm not. But we should prioritize all, but we should also factor in lower cost. Why is it not in the policy? Hindi ba tayo pwede mangarap ng kuryente na mura at malinis? Pwede naman, di ba? Hindi ba tayo pwede mangarap ng kuryente na marami pero malinis pa rin? Posible naman yun eh. Ang problema, the richer countries, since that's their technology, sold this idea and opened credit lines to the poorer countries only in these avenues that they're supplying. But they themselves are not cleaning up. Again, the carbon footprint, carbon emission of the United States and China, between the two of them is about 50%. Yung the remaining 50%, lahat na ng bansa sa mundo yun. Kaya parang, kayo nga hindi nyo ginagawa eh. Di ba leadership by example tayo dapat? O dapat Let me clarify, I'm not against renewables. I just want a sound policy with respect to power. Na hindi lang ang trust ay clean. Dapat clean, reliable, and affordable. Sir, may pending bill, yung Senate Bill 2247 filed by Senator Rapi Tulfo, seeking na ma-promote yung development of a comprehensive and integrated legislative policy para daw sa rapid development ng Philippine natural gas sector. Are you in favor of this, sir? In principle, yes, but we have to look at certain provisions. That's one example. LNG is considered renewable. Again, that's one of the few renewables na... Bababa daw ang ano yata dito, di ba? Energy. Yan din ang pinangako nila sa IPIRA, hindi naman nangyari. Okay. Di ba? My only concern about that bill is, number one, the provision that says first dispatch. Unang gagamitin. 8 pesos roughly per kilowatt hour yun eh. Bitin ko 2 to 4 pesos ang hydro at coal. For first dispatch natin, again, ang policy kasi is clean, not affordable. So, imbis na 2 pesos per kilowatt hour, babayaran natin 8 pesos. Gusto ba natin yun? But first dispatch. At paano mangyayari ngayon yung CSP? CSP is collective selection process. Parang bidding yun ng mga electric cooperatives sa kuryente bibili nila. If first dispatch mo, hindi na lowest bidder na naman. Baka nga highest bidder pa dahil lang nasa batas na first dispatch. These are the things that we should be looking at. Again, we look at, I'm not against LNG, but we're looking at making energy clean,
reliable, and affordable. Hindi lang clean, period. O sige, baka lang sir kulang kasi nag-i-invest pagdating sa renewable, kaya mahal pa rin. Hindi kulang eh. Yung technology, wala pa talaga dun eh. Wala pa talaga dun yung technology eh. It will get there probably. But right now, it's not yet there. It still costs to produce it. Sir, on the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, naalala ko noon parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal Pogo, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ng executive? At the same, yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa Pogo at pagbawal ang Pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, lang naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo na lahat. Okay. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlo ng proposed supportive bill. Ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng Pogo. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, ano ba? Money laundering? Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud? Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? Kidnapping, may mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan nyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila eh. Pogo, casino. Kunin nyo yung data. Interesting yung data na yan. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako eh. So hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya lang, sir, ang nakakabahala, di ba, lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAP ba, na sinasabing protector na yata nito mga Pogo operators. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan para sa akin. Di ba? Pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang daan anumang panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. So, may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog